Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Tahimik akong bumaba nang dumating ang mga taong hinihintay ko. Inabot ko ang cellphone ni Atasha at ikinabit niya iyon sa laptop. Pero habang sinisimulan itong i-access na lalaki, hindi ko mapigilang mabahala. Kapag na-access mo na, ibigay mo na sa akin, wala kang gagalawin. Humalakak naman si Francisco sa likod ko at hindi mapigilang tumawa ng mahina. Bakit? May videos ba riyan? Napatikom ito ng labi ng matalim ko siyang tiningnan. Mayabang niya lang akong binigyan ng tingin, tsaka printing umupo sa couch. Inalapag ko sa lamesa ang kailangan niya. Iyan ang research ko matapos pag-aralan ang kondisyon ng pasyente mo. Sabihin mo sa doktor mo na mag-aral, baka makatulong. Nagliwanag naman ang mukha ng aking kaibigan. Pero bago niya makuha iyon, ay muli akong inilapag na mahalagang dokumento sa lamesa. Tinakpan ang dokumentong kailangan niya, kasama ang isa pang dokumento na mahalaga sa akin. Tumingin siya sa akin at humingi ng permiso kung maaari niya itong buksan. Tumango naman ako at umupo sa harapan niya. Pinanood ko siyang suriin ang medical records ni Roland Villaruel. Hindi ako psychiatrist. Ophthalmologist ako, Victor. Anong kinalaman ko sa dokumentong ito? Wala. Pero sa tingin ko, ay makakatulong ka sa akin. Pinagdaop ko ang aking dalawang kamay. Nangangalap ako ng impormasyon tungkol kay Roland Villaruel. Tila ayaw sabihin sa akin ng asawa ko kung ano man ang alam niya. Maaring binablockmail siya. So ibig mong sabihin, palihim kang nag-iimbestiga. Ngumisi naman siya. Akala ko ba maghihintay ka na lang at hahayaan siya? Hindi ka makikialam. Asawa ko siya, Francisco. Paano hindi ako makikialam? Hindi ako nakialam dahil katanggap-tanggap pa. Pero lumalala na ang sitwasyon at nagiging dihado na si Atasha rito. Tumigil ako sa pagsasalita na mapagtanto ko na nasa bahay kami at natutulog lang ang asawa ko sa silid. Mas pinilit kong hinaan ng boses. Kilala ko siya. Gumagawa siya ng padalos-dalos na desisyon kapag nasasaktan siya. Lalo na kapag ang mga taong mahal niya ang mapapahamak. Matalino siya, pero kinagat ko ang ibabang labi ko. Well, kailangan niyang matuto. Natututo siya, kaya hinayaan ko siyang magdesisyon sa sarili niya at makita niya mismo kung ang desisyon niya ay nagpapabuti sa sitwasyon. Sa kalaunan, mapapagtanto niya ang bahaging mali pala mula sa kanyang maling desisyon. Patuloy na sinusuri naman ni Francisco ang dokumento. Gusto mong gamitin ko ang koneksyon ko para makakuha ng mas maraming impormasyon mula sa lalaking ito. Mas bumigat naman ang paghinga ko at kumunot ang noo. Lumamig ang aking titig at nahihirapang lumunok. Ayoko nang magkaroon pa ng koneksyon sa kanya muli pero kailangan kong malaman kung saan nagsimula ang lahat. Bakit biglang lumitaw ang lalaking ito at sinubukang sirain ang isang bagay mula kay Atasha? Hindi lang yon. Natigilan naman si Francisco at umangat ang tingin siya sa akin. Gusto kong kumpirmahin mo kung si Eliana ay dating nagtatrabaho sa rehabilitation center na yon habang naroroon si Roland. Napaawang naman ang labi ni Francisco at hindi makapaniwalang natawa. Ayoko na masangkot sa kanya, kaya gusto kong gawin mo ito para sa akin. Pabulong kong saad sa huling mga salita. Sa tingin mo ba, konektado si Eliana kay Roland Villaruel? Umiling naman si Francisco dahil hindi makapaniwala tsaka sumandal sa couch. Mr. Del Mundo, pwede na pong ma-access ang cellphone. Agad akong tumayo at kinuha ang cellphone ni Atasha. Sinuro ko itong mabuti. Sinuri ko ang lahat. Wala akong pinalampas na hindi tiningnan. Nag-scroll down ako sa kanyang mga litrato. Kinagat ko ang ibabang labi ko na makita ko ang ilan sa mga litrato roon, ang mga selfie. Ano nakita mo?
Tumayo naman si Francisco at akmang lalapit pero umiwas ako at agad umalis sa gallery naman ni Atasha na puno ng larawan niya. Buwisit, matatagalan pa yata ako sa pagtitig sa larawan niya. Hindi mo alam ang passcode niya? May access si Eva sa cellphone ko. You know, parinig naman ni Francisco. May access siya sa cellphone ko. Wala akong access sa kanya. Cellphone ang unfair, pero hindi naman iyon malaking bagay sa akin. Humagalpak naman ng tawa si Francisco at muling natawa. Kawawa ka naman. Iiling-iling niyang bulong. Pumunta ako sa mga mensahe. Pero sobrang dami ng mga mensahe. Sa sobrang dami ay kailangan ko pang mag-scroll pababa ng matagal hanggang sa makita ko ang ilang hindi kilalang numero na sinusubukang manligaw sa kanya. Ang ilan ay mga kasamahan niya. Bago lumabas ang issue niya, marami na ang nagtatangkang padalhan siya ng mensahe at nangungulit sa kanya. Gago sila. Alam na nilang may asawa na ang tao. Ang mga lalaking ito, mga bastos. Nang subukan kong mag-scroll pataas sa pinakatuktok ng mga mensahe, nakita ko ang isang mensahe na nakakuha ng aking atensyon. Natigilan ako at nanuyo ang lalamunan sa aking nabasa. Sa tingin mo ba, hindi magagalit ang asawa mo kapag nalaman niyang inaccess mo ang cellphone niya? Hindi ko nagawang sagutin naman si Francisco. Hindi na iyon mahalaga sa akin ngayon. Ang gusto kong gawin ay suntukin ang gagong yon. Umigting ang pangako at bumigat ang paghinga. Video? Kumuha siya ng video. Kaya pala pinoprotektahan siya ng asawa ko. Magdamag na natili sa aking opisina. Hindi ko alam na naubos na ang oras ko sa panghihimasok sa cellphone ni Atasha. Pinapanood ang kanyang mga video at tinitigan ang kanyang mga litrato. Agad ko rin naman iyong ibinalik bago pa siya magising. Sa kabila niyon, nagawa ko pa rin gumising na maaga. Habang nagkakape sa kusina ay narinig ko na lamang ang mahihinang yapak niya na pababa ng hagdanan. Pumasok siya sa kusina at nagtama ang aming mga mata. Malamig ko siyang tiningnan at sumandal sa upuan. Nanguso siya at umiwas ng tingin. Pinigilan kong ngumisi. Nakontento nang panuurin siyang buksan ang fridge at kumuha ng gatas. Sorry, late ako nagising. Hindi na ako nakapagluto. Ginawa ko na. Hindi mo na kailangan, baby. Pero dahil galit ako, hindi ako magiging malambing sa kanya. Kailangan niyang matuto sa lahat ng tao na ako dapat ang pagkakatiwalaan niya. Ako dapat ang tutulong sa kanyang problema. Kailangan niya matuto na sa sitwasyong ito, pinagsasaluhan namin ang mga problemang mayroon ng isa't isa. Kung hindi siya matututo, hindi ako magiging magaan sa kanya. Nasanay na siyang magawa ang mga gusto sa kanyang paraan. Nasanay na siyang mapagbibigyan. Ini-spoil ko siya at gusto ko iyon. Pero ang problemang ito, ngayon ay hindi dapat baliwalain. Kailangan niyang malaman sa sarili niya na ang paglutas nito ng mag-isa ay hindi rin makakatulong. Lalo na at bahagi ako nito. Bahagi rin ako ng buhay niya. Aalis na ako papuntang trabaho. Mamaya pupunta dito ang pamilya mo. Mukha siyang bahagyang dismayado tungkol dito. Ayoko ng bisita. Bulong naman niya. Magkukulong ako sa library at mag-aaral doon para sa nalalapit na bar exam. Determinado niyang saad at humarap siya sa akin. Nag-aalinlangan kung uupo ba at sasabayan akong kumain. Ang tigas talaga ng ulo ng babaeng ito. Tumayo ako at dumiretso sa sink. Napaatras siya sa biglaan kong paglapit. Parang nakakatakot ang presensya ko o iyon ang paraan niya ng pagsisisi at paghingi ng tawad. Kaya nagbigay siya. Kulang na lang ay yumuko siya tuwing lalapit ako. Nakatayo siya sa likod ko. Nakasandal sa counter habang naghuhugas ako ng kamay sa sink. Bahala ka sa gusto mo mangyari. Hinigpitan ko ang seguridad ng bahay na ito at ng village. Pero sa tingin ko, hindi ko mapipigilan ang ama mo sa pagbisita niya ngayon. Malamig ko siyang hinarap at agad siyang napaayos ng tayo. Hawak ang box ng gatas. Hinihintay ako matapos at makaalis. Mabilis siyang yumuko nang titigan ko siya. Nang malamig at walang kahit na anong emosyon. Kinagat niya ang ibabang labi na para bang naiinip sa matagal kong pagtayo rito sa kusina. Tila gusto na niya akong paalisin para komportable siyang makakain na. Bumuntong hininga ako ng malalim kaya sinulya pa niya ako at mariing lumunok. Lumapit ako sa kanya kaya mas lalo siyang naging balisa. Kinuha ko ang fresh milk mula sa kanyang malambot na kamay
at inilagay iyon sa likod niya sa countertop. Magtatrabaho ako buong araw. Gabi na ako makakauwi. Ipinatong ko ang dalawa kong kamay sa kanyang tagiliran. Kinukulong siya sa aking dibdib at sa mga braso ko. Sumulyap sa kanyang mukha ang kalungkutan na agad ding nawala. Okay, bulong niya na halos hindi ko marinig ang boses sa sobrang hina. Bahagyang bumukas naman ang aking bibig nang bumaba ang tingin ko sa kanya mula sa kanyang mga labi hanggang sa kanyang leeg at dibdib. Mas bumigat ang paghinga ko at tumikim, kaya umangat ang tingin niya sa akin. Mas lalo ko siyang kinunutan ng noo at masungit na tiningnan. May karapatan pa rin akong halikan siya kahit mukha akong galit sa kanya, di ba? Halik lang naman, total buong araw ako magtatrabaho para sa kanya. Kailangan ko ng halik mula sa kanya para kahit papaano ay mapanatag ang araw ko at makapagtrabaho ako ng maayos. Ayokong lumabas ka. Matigas kong bilin sa kanya. Agad siyang tumango. Hinawakan ko ang baba niya at inangat iyon ng kaunti. Binigyan ko siya ng galit na tingin. Uuwi ako at ikaw ang aabutan ko rito. Walang awa kong sabi sa kanya. Wala akong balak umalis o lumabas. Matamlay niya akong tiningnan. Good. Tumingin ako muli sa kanyang labi at naguguluhan siyang sinundan ang tingin ko. Patungo sa labi niya. Yumuko ako at hinalikan siya sa mga labi niya. Marahan iyong una. Ngunit ngayong naiisip ko na gabi ako makakauwi. Tingin ko, hindi sapat lang ang marahan na halik para sa kanya. Tumigil ako para bigyan siya ng pagkakataong makahinga. Bago ko siya muling hinalikan ng mas malalim. Napasinghap siya nang ipasok ko ang aking dila sa loob at ipaglaro iyon sa kanyang bibig. Sinipsip ko ng walang awa ang kanyang ibabang labi. Huminto ako at hinayaan ang kanyang labi sa kanyang pisngi. Ramdam kong humihinga siya ng malalim. Bumaba ang tingin ko sa kamay niyang nakahawak sa aking polo. Hinalikan ko ang kanyang leeg at natigilan siya. Bahagya siya nagulat pero nagawa niyang bumigay at isuko ang sarili niya ng buong puso sa akin. Dumako ang mga labis sa kanyang tainga at nagtanim na marahang halik doon. May gusto ka ba pag uwi ko mamayang gabi? Hindi ko mapigilang bulong sa kanya at ramdam ko ang biglaan niyang pagkamangha o pagkalito. Siguro kahit dessert para maibsan naman ang bigat na nararamdaman mo. Ano ba yan? Sinabi ko na sa sarili kong huwag ko siyang i-spoil. Nadala na naman ako ng halik niya. Gusto ko ng mga libro. Hindi ako makakalabas kaya baka pwede kang bumili ng mga libro para sa akin na makakatulong sa aking pag-aaral. Malambing niyang saad. Humiwalay ako ng kaunti para tingnan siya sa mga mata. Napatingala siya sa akin at mapungay ang mga mata. Yun lang. Malamig kong tanong at pilit na tinataliman ang titig sa kanya. Nangunguso siya na parang nag-iisip na mas maraming pagpipilian. Habang abala siya sa pag-iisip, ay bumaba naman ang hawak ko sa kanyang baywang. Halos dumampi na malapit sa kanyang pangupo. Mahina akong umungol nang nasa kalagitnaan pa rin siya ng kanyang pag-iisip. Pwede mo ba akong bilhan ng mga gamit para sa pagpipinta? Gusto kong maging abala para hindi ako masyadong mag-isip habang wala ka. Mag-aaral ako magpinta. Saad niya sa maliit na boses. Umigting naman ang pangako at tumindi ang titig ko sa kanya. Salamat. Malambing niyang bulong. Napamura naman ako. Tinalikuran ko na lamang siya at umalis na lang sa kusina. Sinundan niya ako sa sala. Magluluto ako ng hapunan para sa atin. Sana hindi ka kumain mamayang gabi kasama ang mga katrabaho mo. Hindi ko na iyon pinansin pa at diretso nang lumabas ng bahay. Nilapitan ko ang isang tauhan ko na nagbabantay malapit sa gate. Huwag mong papapasukin ang kahit na sino sa bahay. Siguraduhin mong hindi aalis ang asawa ko sa bahay. Kung pupunta rito ang pamilya ng mga Florendo ngayon, papasukin mo sila. Tumango iyon, kaya pumasok na ako sa loob ng sasakyan ko. Kailangan niyang kausapin ang kanyang pamilya ngayon. Magmamatigas lang siya, pero kapag narito na, ay wala na rin naman siyang magagawa kundi kausapin sila. Lumaki akong hindi nagtitiwala sa sino man nagkasala sa aking pamilya. Dahil sa ideya ng pagkakaroon ng relasyon ng aking tita Emma sa isang Samaniego, alam kong hindi magandang idea ang magtiwala sa kanila.
Hindi ko gusto si Conrad, pero ang tiwala ko sa kanya pagdating kay Atasha ay nauunawaan. Nasaksihan ko ang kanilang pagiging malapit na parang tunay na pamilya. Gusto mo akong... Nakakatawa siyang humalakhak. Hindi natapos ang kanyang mga salita nang humingi ako sa kanya ng pabor. Alam kong magdadala ng pananabik sa kanya. Tumulong sa pag-iimbestiga sa mga negosyo ng mga Florendo na unti-unti nang nababangkrap sa hindi malamang kadahilanan. Mampanukso siyang humigop mula sa alak. Inimbitahan ko siya para sa isang meeting at narito siya ngayon na nagpapakasawa sa alak, nakahawig ng kanyang walang awang lola at gagong ama. Pero siguro hindi perpekto ang buhay. Ngayon na ang kanyang pamilya naman ang magulo. Hindi ko sinasabing nararapat iyon para sa kanila. Pero hindi ililigtas ng karma ang sinuman mula sa kanilang mga kasalanan. At ang swerteng lalaking ito ay nakaligtas. O baka nangyari na sa kanya at nagawa niyang lampasan. Pero hindi ako narito para roon. Tutulungan mo ako. Hindi dahil sa akin, kundi dahil kay Atasha, na siyang magiging tagapagmana ng kanilang mga negosyo. Aalis ka sa pwesto? Tinaasan ako ng kanyang kilay. Nakilala ko si Conrad dati para sa mga layuning panegosyo, pero hindi ko siya kailanman hinilingan ng tulong. Una, hindi ko siya gusto. Hindi ko gusto ang pagiging malapit niya kay Atasha noon. Pero ngayon na may asawa na siya, sa tingin ko, ay bahagyang humupa ang aking pagkayamot sa kanya. Hindi, pagtanggi ko naman. Gusto ko lang malaman kung bakit may mga butas sa mga negosyong hinahawakan ko. Maayos ang kumpanya at wala akong nakikitang mali. Pero may mga lihim na transaksyon ang nagpapabagsak sa negosyo. At lahat ay pinaghihinalaan ka. Nagsimula ang lahat nang mapunta ka sa posisyon ng kumpanya. Ngayon gusto mong tulungan kong imbestigahan ang kumpanya. Nalilito niya akong tiningnan at tamad na bumagsak ang kanyang tingin sa pagkain. Hindi ako pwedeng makialam dyan. Iniimbestigahan ka rin ni Tito Liam. At ang kumpanya, ngayon kapag lumabas na sa publiko, napabagsak na ang mga Florendo, ikaw ang magigipit. Nasa sa iyo ang sisi. Sigurado akong alam mo yan. Ang dahilan kung bakit marahil ay humihingi ka ng tulong sa akin. Mayabang naman siyang umisi sa akin at nagkibit balikat habang nagsisimula na kumain. Kailangan ko ang tulong mo dahil pinaghihinalaan ko ang isang taong konektado kay Atasha. Isang taong sumusubok na i-blackmail siya. Wala ako rito para lang iligtas ang kumpanya o linisin ang aking imahe. Sinusubukan kong alamin ang koneksyon ng taong ito na sumusubok na i-blackmail ang aking asawa at sa kumpanya at mga negosyo. Natigilan naman siya at natuon muli sa akin ang atensyon. Umayos din ang upo na naging alerto sa pakikinig sa akin. Roland Villaruel. Napatbuntong hininga siya. Hindi pa humuhupa ang iskandalo ni Atasha. Binablackmail ba siya ni Roland? Seryoso niyang tinitigan ang alak at umiling. Oo. Akala ng mga tao ay guilty siya dahil hindi siya nagsasalita. Ang buwisit na lalaking yon, mariin niyang bulong. Dahan-dahan kong hinaplos ang aking labi. Gamit ang aking mga daliri. Makakatkim sa akin ang gagong yan. Bulong niya kaya mariin akong pumikit. May mas malaking issue rito. Banta kay Atasha ang isang video na ilalabas sa publiko. Oras na nagsalita siya. Ikinalat niya ang nalalaman niya tungkol dito. Seryoso ko siyang tiningnan. Hindi ko siya pwedeng pangunahan lalo ka na. Makahulugan kong saad kaya napatikom ito ng labi. Panandalian siyang natahimik at humigop ng alak. Sige, gagamitin ko ang koneksyon ko at anumang makakaya ko para tulungan si Atasha. Titingnan ko ang koneksyon ni Roland sa negosyo. Pero kung wala siyang koneksyon doon, kung sakali, kung gayon ay iimbestigahan ko ang buwisit na yon at gagamitin ko ang aking mga paraan para ipakulong siya. Madali lang yan. Mayroon siyang masamang record at gagawin natin ito sa tamang paraan. Putol ko sa kanya, kaya napaawang ito ng labi at labag sa loob na tumango. Sige, walang problema. Titingnan ko ang kumpanya ng mga Florendo at titingnan ko kung sino ang nasa likod nito. Kapag ikaw ang lumabas na may kasalanan, ako ang magdidiin sa iyo kay Tito Liam. Hindi makapaniwala akong natawa sa kanya.
Sige, sagot ko naman. Mayroon na akong naisip ngayon, pero hindi ko pa iyon makukumpirma. Mas mabuti nang siya ang mag-imbestiga nito kaysa sa mga Florendo. Malapit nang lumitaw ang isang Villarruel na may koneksyon sa bumagsak na mga negosyo ng mga Florendo. Lumabas ako ng restaurant at sinalubong naman si Francisco na naghihintay sa labas. Malakas ang koneksyon ng mga Samaniego, pero kailangan mo ba talagang humingi ng tulong sa kanya? Dalawang isyu ang nilulutas mo rito, ang asawa mo at ang kanyang negosyo. Pumasok kami sa kanyang sasakyan at agad niyang inabot sa akin ang dala niyang sobre. Siya lang ang taong kilala kong kikilos tungkol sa problema ng mga Florendo sa negosyo. Magaling na negosyante si Conrad. Hindi iyan papalpak. At kapag nalaman niya kung sino ang nasa likod ng pagpapabagsak na negosyo ni Atasha at ni Liam, sa tingin ko hindi siya magdadalawang isip na makialam at tumulong na lutasin ang problema at alisin kung sino man ang taong iyon. Ayokong sabihin ito, pero alam kong sigurado ako sa aking nalalaman. Bukod pa rito, hindi gagawa ng anumang makakasama kay Atasha, si Conrad. Itataya ko ang buhay ko doon. Iyan ang uri ng pagkakaibigan nila, alam ko. Nakarating sa akin ng palihim na pinipigilan ni Conrad ang media sa paglalathala ng anuman tungkol sa iskandalo ni Atasha at Roland. Nagbayad siya ng malaking halaga para pigilan ang bawat publishing company sa paglalabas ng balita tungkol kay Atasha. Binuksan ko ang sobre para makita ang listahan ng mga doktor, therapist at psychiatrist na nagtatrabaho sa rehabilitation center simula nang ma-admit doon sa Roland. Ayokong baliwalain ang isyong political dito, pero sa tingin ko, ang pangunahing pagtutuunan ko ng pansin ay ang lalaking ito. Tama ka, nasa listahan nga si Eliana bilang isa sa mga doktor sa rehab. Anong papel niya roon? Takang tanong ko naman. Pinalalawak niya ang kanyang kaalaman at kadalubhasaan sa larangan ng medisina, kaya siya naroroon para sa isang research paper. Naningkit naman ang aking mga mata at bumigat ang aking paghinga. Imposible yon. Nasa medisina at surgery siya. Anong kinalaman niya sa psychological studies? Hindi iyan makatwiran. Kakaiba si Eliana simula noon. At alam mo kung gaano niya kagustong pag-aralan ang pag-uugali ng tao at mga psychological aspect. Pero tama ka, ang timing ay masyadong perpekto para sa isipin na iyon ay isang pagkakataon lang. Pinaandar niya ang makina ng kotse at sinulyapan ako. Pupunta na ba tayo sa hospital ko ngayon? Nangako kang tutulungan mo ako na surian ng ilang pasyente bago ang kanilang operasyon. Napatingin naman ako kay Francisco. Nakangisi siya at mukhang nasiyahan. Umiling na lang ako at wala na namang nagawa. Tutal malaki rin naman ang tulong na ginawa niya sa akin. Alam mo ba, nagtataka lang ako kung bakit kailangan mo pang humingi ng tulong kay Samaniego. Kung pwede naman kay Mayor Florendo. Napatikom ng labi ako. Galit ka pa rin ba sa kanya? Naniniwala ka pa rin ba na ang iyong ina ang kanyang karelasyon? Sa tingin ko ay higit pa roon. Bakit hindi niyo kami pinapayagang bisitahin siya? Alam mo ba, Kuya Victor, wala kang pinagkaiba kay Tito at kay Tita. Kinukulong mo rin ako noong nagkaproblema ako sa asawa ko noon. Inalayo ko ang cellphone ko sa tainga sa sigaw ni Diana sa kabilang linya. Desisyon mo yun, Diana. Sinunod lang namin ang gusto mo. Maaari mo na lang munang i-message ng asawa ko. Hayaan niyo muna siya at abala rin naman sa pagre-review. Kailan naman siya makikita? Naiinip niyang sabi. Napahilot naman ako ng sentido at pumasok na sa loob ng bahay. Nakasindi na ang mga ilaw pero malamig at tahimik ang bahay. Ipapaalam ko sa inyo kung handa na siyang tumanggap ng bisita. Agad kong ibinaba ang tawag at umakyat sa hagdanan. Pumasok ako sa aming kwarto pero wala siya. Kaya naman dumiretso ako sa library. Tulad ng sinabi nito sa akin na gagawin niya ngayong araw. Naabutan ko si Roon na nakatulog sa lamesa at maraming libro sa kanyang tabi. Nag-aaral siya sa abogasya, nagre-review, at sobrang nagsisikap sa kabila ng ingay na nangyayari sa paligid niya. Wala siyang pakialam o maaring nagkukunwaring walang pakialam. Pero sa tingin ko sa kanya, tila sobrang pagod na siya para alalahanin pa ang mga chismis tungkol sa kanya. Nagunat siya at komportabling inunat ang kanyang mga braso. Masaya akong makita siyang payapa na sa pagkakataong ito. Napansin niya ang aking presensya kaya naman tumingin siya sa akin.
Hinihintay kita. Nababagot ako kaya bumalik na lang ako rito sa pag-aaral. Tumayo siya at agad na lumapit siya sa akin. Ngumiti siya sa akin at sinimulang luwagan ang aking necktie. Napakunot ako ng noo sa ginawa niya. Umigting ang aking panga pero hinayaan ko siya. Pinanood ko siyang may kumpiyansang tanggalin ang aking necktie at hindi niya nabahala. Pero nang itagilid ko ang aking ulo ay nanguso siya at kinakabahang sumulyap siya sa akin. Kumain ka na? Tanong niya. Kumain ako. Natigilan naman para tingnan ako. Hindi pa ako kumakain, hinihintay kita. Kung gayon ay kumain ka na. Abala ako kaya hindi kita masasabayan. Inalis ko ang kanyang kamay sa aking necktie na natanggal na. Narito lang ako para tingnan kung hindi ka lumabas. Hindi mo ba ako pinapayagang lumabas? Hindi ko na siya sinagot at tumalikod na ako. Narinig ko ang pagbuntong hininga niya bago ako makalabas ng pintuan. Pagkatapos sa usaping iyon, pumasok ako sa banyo para maligo. Bumaba ako ng hagdanan, dala ang laptop ko at ilang papel na puno ng trabahong tatapusin. Naabutan ko siya sa kusina na tahimik na kumakain mag-isa. Gagamitin mo yung kusina? Taka at gulat siya na makita ako. Magpatuloy ka lang sa pagkain. Nagsasawa na ako sa opisina, kaya dito muna ako. Pagsisinungaling ko at pumwesto sa harapan niya. Nagsisimula pa lamang siyang kumain. Tamang-tama ang timing. Matatagalan pa siya bago matapos. Okay. Patuloy niya ang ginagawa niya. Habang hinahayaan ko ang sarili kong magtrabaho. Sinulyapan ko siya at nakatuon siya sa kanyang pagkain. Tiningnan ko ang niluto niyang pagkain. Adobong manok kung hindi ako nagkakamali roon. Saan ka natutong magluto? Kay Mara. Nagpaturo ako noon. Ngumiti naman siya sa akin. Tumango naman ako. Magkasundo na kayo ngayon? Sa tingin ko ay napatawad na siya ni Diana bukod pa roon. Kapatid ko siya. Anak pa rin siya ni Dad. Kaya tinuruan ka niya magluto? Gusto mo bang tikman? Mabilis siyang tumayo para kumuha ng ulam. Hinayaan ko na lamang siya dahil gusto ko rin namang tikman ang luto niya. Hinintay ko siya sa mesa nang ilagay niya ang ulam sa harapan ko. Handa na akong kumain ng sabay naming marinig ang doorbell sa labas. Pumasok ang tauhan ko para ipaalam ang bisitang dumating. Si Mrs. Del Mundo. Bulong sa akin ang aking tauhan kaya tumayo ako at pumunta sa sala para salubungin ang aking ina. Dumating ba siya rito para bisitahin ako sa ganitong oras? Naabutan ko siya sa sala. Ngunit agad din akong natigilan dahil hindi siya nag-iisa. Tiningnan ko ang babaeng nakatayo sa tabi niya na pamilyar sa akin. Sumunod naman si Atasha at napakunot ang noo. Takas siyang lumapit sa tabi ko ngunit pinaunlakan pa rin ang bati ni Mama. Magandang gabi po, tita. Sinulyapan ni Atasha ang babaeng nasa tabi ng aking ina. Victor. Masaya nitong bati at mabilis na lumapit sa akin para yakapin ako. Medyo kakaiba ang pakiramdam na makita siyang muli sa pagkakataong ito pagkatapos ng maraming taon na walang komunikasyon. Dinala ako rito ni tita. Naghahanap ako ng kondo pero wala kaming makita ngayon kaya pumunta kami rito para makita ka. Kumusta ka na? Malambing niyang dagdag. Lumampas ang tingin ko kay Mama at mabilis itong umiwas habang may malamig na mga titig. Lumabas kami ng bahay ng aking ina pagkatapos ng maikling pagpapakilala. Naguguluhan pa rin ang aking asawa at sigurado akong gusto na niya akong tanungin tungkol dito ngayon. Bakit mo dinala si Brianna dito, Ma? Nakakahiya sa tao. Bakit mo siya kinontak? Mananatili siya ng kaunti habang hindi pa siya nakakahanap ng kondo na gusto niyang bilhin. Huwag ka mag-alala. Alam niyang kasal ka na. Pero sigurado akong alam din ni Brianna na ang kasal mo ay nasa bingit ng pagkasira. Bakit mo kailangan gawin ito? Alam mo namang hindi pa kami maayos ni Atasha. Bakit mo dadalhin ang dating kasintahan ko rito sa bahay namin? Galit niya akong hinarap. Nawala ang hinahon sa kanyang mukha. Kilala ko ang aking ina. Hindi siya nakikialam sa buhay ko. Lalo na sa bagay na ito. Kaya hindi ako handa na kumilos siya ng ganito. Binaliwala ko ang kanyang babala. Bitawan mo ang posisyon ng kumpanya ni Liam. Inilalagay mo ang sarili mo sa malaking gulo. Itinaas niya ang kanyang boses. Ipinasok ko ang 2 kong palad sa aking bulsa
at bumuntong hininga ng malalim. Pabagsak na ang negosyo nila. Kumakalat na ang mga chismis na mayroon sila mga illegal na transaksyon. Ikaw ang namamahala ng negosyo. Ikaw ang mananagot dito. Kapag nangyari yon, maaari kang masangkot sa malaking gulo. Magsasampa sila ng kaso laban sa'yo. Alam mo ba kung gaano nakaseryoso ang sitwasyon ngayon? Alam ko, Mama. Ang kumpanyang ito na pinag-uusapan natin ay nasa ilalim ni Atasha ngayon. Kung hindi ko ito ililigtas, siya ang sasalo ng pagkabagsak nito, Ma. Kung mananatili ako sa posisyon, ikaw ang unang babagsak. Ikaw ang sasalo ng sisi. Alam mo ba yan, ha, Victor? Frustrated siyang humakbang papalapit sa akin at halos maiyak na sa frustration. Ang galit niya ay humupa at nabalot iyon ng takot at pangamba nang tingilain ako. Ayoko kitang nahihirapan. Bulong niya at hinawakan ang mukha ko. At maaayos ba noon ang pagdadala mo ng babae rito sa bahay namin, Ma? Ayokong sirain ang kasal mo, anak. Pero hindi rin ako papayag na hayaan si Liam na ikaw ang masira sa negosyo na dapat siyang humaharap ngayon. At kung kailangan kong hayaan si Atasha na makipaghiwalay sa'yo para mabitawan mo ang posisyon sa kanyang kumpanya, gagawin ko. Mabilis niyang ibinaba ang palad mula sa aking pisngi. Aayusin ko ito, Ma. Aalamin ko ang nasa likod nito. Just please, give me some time to fix this, please. Ma, huwag ka na makialam. Kaya ko to. Tinitigan niya lang ako at mariing lumunok. Alam ba ng asawa mo ang nangyayari sa kumpanya? Mukha siyang relax at perpekto ang ayos. Isang malaking iskandalo naman ang mangyayari kapag nais sa publiko ang pangyayaring iligal na gawain sa kumpanya niya. At sa pagkakataong iyon, pati ikaw ay madadami na naman. Lumamig ang titig niya sa akin. Kung kailangan kong ibalik si Eliana rito, gagawin ko. Natigilan ako roon at napaawang ang labi sa kanya. Shit, Ma. Pinutol niya ako muli. Alam ko kung gaano siya kahalaga sa'yo. Kung hindi bumalik ang babaeng yon, mas magpapatuloy ang tahimik ninyong relasyon. Kung magiging maayos ang buhay mo ngayon. Dinilaan ko ang ibabang labi ko at bumaba ang tingin sa sahig. Ayaw mong makitang nasasaktan si Eliana, hindi ba? Ipapakita ko sa'yo kung ano ang pinakawalan mo at ipinagpalit sa isang babaeng hindi mahihigitan si Eliana. Galit lang siya. Nagustuhan at naging kasundo naman ni Mama si Atasha. Marahil pati siya ay nasasaktan ngayon. Pinagkatiwalaan niya sa Atasha. At alam ko kung gaano kahalaga sa kanya ang tiwala. Ang tiwala ay nakadikit sa respeto. At kapag binaliwala ang tiwala ay mawawala ang respeto. Si Eliana. Ayokong masangkot siya rito. Hindi ko kayang saktan siyang muli.